Tayo manalangin. Yeah, what a joy to be in the presence. Na lahat ho kami ay nai-enjoy namin ang inyong presensya. Maging sa amin pong pagpupuri sa iyo, you are always with us. And we know and we believe and we feel that the Holy Spirit is working. Talagang ang banal na Espiritu Santo ay nangungusap at kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, we thank you for the word. Salamat po. Dahil ang inyong salita ay tunay ho na makapangyarihan. Na parang isang double-edged sword. At hindi lang pumapasok sa aming mga isipan. Tumatagos sa aming mga puso, mga kaluluwa at espiritu. Para mananatili ang inyong mga salita sa aming buhay. At hindi lang mananatili, ito po ay amin pong maisagawa sa lahat ng panahon, lahat ng sitwasyon, at maibahagi din sa ibang tao. Have your way, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen and Amen. Well, kumusta po ang bawat sa atin? By the way, siyempre ang atin pong senior pastor as chairman or as a president of Cornerstone Cagayan Ministry Incorporated ay siyempre kailangan niyang mabisita din yung mga ibang churches. Okay? Kaya kung minsan, siyempre hindi natin kung minsan wala siya dito. Actually ngayon kailangan niyang pupunta sa Arumin to visit our yung pastor doon, and of course, ang ating mga kapwa mananampalataya sa Arumin. Okay? So, kumusta po ang bawat sa atin? Mabuti. Yan. At pabuti ng pabuti. Ayos ho yan. Alangan naman na patras ng patras, hindi Kailangan forward po tayo. Amen. Okay. Hindi naman pwedeng pabata ng pabata, hindi Nako, parang hindi yata maganda yun. Patanda ng patanda. Nako, parang hindi, ibig sabihin, nagmamature. Ayan. Pamature ng pamature. Ayan. Ibig sabihin, lahat ko tayo ay lumalago. Amen. Hindi lang sa ating practical na buhay, sa pag-aaral, but the most important, kailangan patuloy na tayo po lumago sa ating pong spiritual na pamumuhay. Amen? Okay, so, anyway, ngayon kasi medyo may kunting kahirapan. Ang gusto kong maibahagi ngayon, but, well, magdepende lang po tayo sa banal na Espiritu Santo and I try my para mag-simplify o kaya para maintindihan po natin itong gusto kong ibahagi sa atin. Kasi actually, medyo mahirap siyang maibahagi. But of course, sa mga datihang mga mananampalataya, medyo sa kanila. Pero sa ating mga baguhan, ay medyo may kunting kahirapan. But I try my best. Doon sa, I just want to focus doon sa more on, ang ating sitwasyon, more on practical. Okay ho? Kaya nga, last Sunday, I encourage you na kung mayroon kayong time, basahin po ang Revelation chapter 2 and chapter 3. Kasi ito ho ang gusto kong maibahagi sa atin. But gusto ko lang mag-focus lang doon sa the revealing the revealing power of God's word. Okay? Anyway, nung Sunday na i-present ko sa inyo ang text doon, Pero ngayon, gusto kong dalhin muna tayo doon sa kung pwede natin ipapakita diyan sa 2 Timothy. Kasi dito yung natin. Para if I'm going to present to you, nung ipinakita ng Panginoong Jesus, ang kalagayan ng mananampalataya sa mga 7 churches. Actually, itong churches na ito na nabanggit sa Revelation, it is the same churches ngayon. Parang churches ngayon. Wala hong pagkakaiba. Ito yung mga iglesia, ito yung mga simbahan, grupo ng mananampalataya
sa panahon na yon. And it is the same churches sa panahon ngayon. And then, dito natin makikita yung nung ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Actually, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsasalita dito. Kaya kung meron kayong mga Bible na di ba may mga Bible na kung halimbawa direct na ang Diyos ang nagsasalita, ano ang napapansin nyo? Kung meron mga Bible, napapansin nyo, kulay red. Yan. Pag kulay red, ibig sabihin, directly ang Panginoon ang nagsasalita. Okay? Kung hindi red, kung black, ibig sabihin, yung author ang nagsusulat. Na siya po'y kinasihan ng banal na Espiritu Santo and he or she is writing yung scripture na yan, yung word of God na yan. Okay? Pero pag kulay pula, ibig sabihin, direct ng Panginoon ang nagsasalita at yung ginagawa ng author, sinusulat niya. Okay, kagaya po ni Apostle John. Si Apostle John, siya po yung ginamit ng Panginoon upang isulat at upang gustong sabihin ng Panginoong Hesus ang sitwasyon, ang kalagayan ng mga iglesyang ito na nasa Asia. Okay, during that time. So actually, ang dami nating mapag-aralan dito. Pero ang gagawin ko lang kasi ngayon, it's more on the practical side. Kasi pag theological side, it takes time. Actually, ito, the book of Revelation ay isa sa mga hanggang ngayon ay pinagdidibatihan. Why? Because of so different theories in how to interpret ang libro po ng Revelation. Apocalypse. Okay? At ito ay isa sa mga talagahong kanyan. Pinagdidibatihan o kaya disputable ang tawag sa mga Bible scholar na hanggang ngayon ay talagang pinag-aaralan pa ito. Dahil sa maraming mystery. Pag tinawag nating mystery, misteryo, hindi sapat ang kaalaman ng tao para ma-interpret. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi sapat. Kulang. And then, the only way para maging tama po ang pag-i-interpret natin sa Book of Revelation ay talagahong kailangan natin ang banal na Espiritu Santo. Yan. Okay? So anyway, walang yon. But, ngayong umaga, I try my best na i-simplify para meron tayong ma-take home na paalala, yan, mensahe, na meron tayong matutunan, mensahe, paalala, at maaring koreksyon, at maaring review. Okay? Sa atin. And remember, when God reveal who you are, who am I, okay? Agad-agad, God prepare a solution. Kung mayroong kailangan may correct, may ayos, God immediately prepare a solution. Okay? Hindi lang yan. Ang Diyos, meron pa rin siyang word of encouragement, yung promises. Kaya makikita natin mamaya sa 7 churches in Asia, talagang mabigat ang kanyang pananalita. Mismo ang Panginoong Hesus. Hindi actually si John. Si John, ginamit lang ang Panginoon. Pero ang nagsasalita mismo, it is Jesus Christ Himself. Yan. Kaya bago natin umpisahan, basahin muna natin yung isa sa mga text natin. Okay? Para mamaya hindi tayo masyak, hindi tayo parang mabigla doon sa sasabihin, sa sinabi ni John sa mga mananampalataya. He is talking not the building, hindi building, but as individual believer na andon sa mga iba't ibang iglesia.
Okay. Sige nga, pwede bang tingnan muna natin yung text natin? Sa 2 Timothy chapter 3. Yan. Sige. Para pagpasok natin doon sa yung message o kaya yung mensahe ng Panginoong Hesus sa mga 7 churches, ay ito po yung ating pong kailangan nating basahin. At kailangan nating tanggapin. Kasi pag hindi natin tatanggapin ito, mahirap. Baka mamaya ay masugatan, parang mahirap na. Okay? Ganito yan, no? Napakaliwanag. Basahin po nating lahat. 1, 2, 3, go. Okay. Anong translation nito? Okay? So, napakaliwanag po dito, sa scripture na ito, nabanggit ko noon that the purpose of the whole Bible is to reveal who God is. And also to reveal ang katayuan ng mga tao. Okay, di ba? But also as individual, the purpose of the scripture as individual. Individual. Okay? Individual. Ang specific at individual na purpose ng scripture sa tao, sa bawat isa sa atin. Okay? Lahat-lahat. Minister man, pastor man, church leader man, ordinary member, whatever. Ito po ay para po sa lahat. Hindi lang para sa mga hindi, no, this is all for us. Okay? So, makita po natin, gusto ko lang bigyan ng, siyempre, yung unang-una doon ay profitable for doctrine. Pero gusto ko muna yung puntahan natin yung for correction. Yan. Okay? Kasi alam na po natin yan eh. Gusto kong bigyan yung for correction. Yung mga ibang translation, used to rebuke. Medyo mabigat yon. I-rebuke na talaga tayo. Okay? For correction, for training, for equipping. Yan. To be equipped, to be trained. Okay? Para matuto po tayo. Okay? To correct us and to rebuke us. And what is the purpose kung bakit ang kailangan nating ma-rebuke, ma-correct, matuto, ma-equip, maihanda, maging solid, maging sound yung ating doktrina. And that is, ayan, mas para sa Tagalog ho, ayan. Okay, nakita natin sa Tagalog. Ayan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At kapaki-pakinabang, yan, sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, clear ho yan, Okay, klaro yan. Ngayon ho, puntahan natin ngayon ang mensahe, okay, ang mensahe ng ating Panginoong Hesus sa mga iglesia sa Asia. 7 iglesia po ito. Ang mother church po ay sa Ephesus. Tingnan natin. Kasi ito, related sa mga iglesia ngayon, sa mga iba't ibang simbahan ngayon. Pero as I said again, hindi yung church na building, but yung mga mananampalataya na andyan sa mga iglesyang yan. Sa simbahan na yan. Okay. Remember, itong 7 churches, ito po ay, kumbaga ay, they are in the last days. Kaya nga ho, kung papansin natin mamaya, kailangan when Jesus Christ rebuked them, when Jesus revealed to them ang kanilang pong kalagayan, immediately,
Jesus Christ gave them the opportunity to repent, magbago. Because Jesus Christ already offered a solution. Kasi pag hindi nila gawin, meron pong consequence agad na mangyayari. At pag ginawa naman nila, na sila po'y nagsisi, okay, meron naman kaagad kalakip na pagpapala. Promises. Okay? So yan ho. Puntahan natin ang unang church, unang iglesia, unang simbahan na kung saan inireveal, ipinakita ng Panginoong Yesus ang kanilang kalagayan. Sa pamagitan po ni Apostle John. Si Apostle John ay nasa Patmos during that time at when si Apostle John ay nasa Patmos, doon niya ngayon isinulat ang libro po ng Revelation. Si John, siya po isa sa mga disciple ng ating Panginoong Hesus. Okay? Sige. Puntahan natin kagad, pasadahan natin. Unang-unang iglesia na ipinakita ng Panginoong Hesus ang kanilang kalagayan ay ang Ephesus. The Church of Ephesus. Ano po yung nakita? Ano ang ipinakita ng Diyos na kalagayan ng Ephesus? Okay. Just to summarize that, yung Ephesus, isa sa very active na church. Yung mga tao, mananampalataya. Kung patungkol sa active, wala kang masasabi. Jesus knows yung kanilang pong kalagayan. Sila po'y talagang nagtiis. Okay? May pagpapagal. Okay? Yung kanilang kinaya nilang pinanindigan ang kanilang pong pananampalataya. Kaya they have a sound doctrine. Ibig sabihin, matibay. Totoo. Okay? Tinayuan nila na sila ay totoong tagasunod ni Kristo Jesus. They are believer. Okay? They are active. They are active. Itong mga mananampalataya sa Ephesus. Okay. Pero may isang problema. May isang problema na ito yung binanggit ng ating Panginoong Hesus. Ano yung problema sa Church of Ephesus? Napakaliwanag. Some Bible, ang translation nila, they lost their first love. Ibang translation, deficient ang kanilang pagmamahal. Ibig sabihin, ay may problema sa kanilang pong pagmamahal. No problem. Sa kanilang pong talagang they are so excited. Yung doctrine nila, kaya nilang panindigan. Kaya nilang tayuan. Kayang-kaya po nila. Pero, some of them, they lost their love to God. Yan. Hindi ito, when Jesus Christ, nung si Jesus Christ ay kinakausap niya ang mga iglesyang ito, hindi general actually. Because of course, not all believers in Ephesus they lost their first love. Hindi ho. Pero meron sa kanila. Kaya nga ho, sabi ng ating Panginoon Jesus, ilan sa inyo? Pero meron lang problema. Meron lang akong hinanakit sa inyo. Diyan sa mananampalataya, mga believers diyan sa Ephesus. Ano ho yon? May problema ang inyong pagmamahal sa Diyos. What do you mean by that? What do you mean by they lost their first love? Anong ibig sabihin nito? Actually, hindi naman yung nawala yung kanilang pagmamahal. Pero ganito, ang talagang kalagayan. Ang kalagayan talaga dyan, yung ibang mananampalataya sa Ephesus,
apektado ang kanilang pong personal na intimacy sa Diyos. Yeah, okay, they are, talagang kung i-describe talaga ng ating Panginoong Hesus, okay, sa mga ibang Bible scholar, kung talagang i-detail nila itong Church of Ephesus, talagang wala kang masasabi. Ang naging problema, some of them, they lost their personal intimacy with God. Alam niyo yung talagang dapat mayroon talaga silang mananatili yung kanilang pong personal na intimacy, personal na devotion. Nung dapat mananatili pa rin yung quiet time nila dapat. Na sila lang at ang Panginoon nag-uusap. Yun, yung napansin ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, Jesus Christ really appreciate them so much. Pero some of them, yung kanilang pong intimacy, apektado. Okay? So, yun po ang paalala ng Panginoong Hesus sa Church of Ephesus. Okay? And I believe this is also reminded sa atin. Amen? Na it's okay, busy po tayo sa mga ginagawa po natin, pero huwag nating pabayaan yung individual na intimacy ninyo sa Panginoon. Ito kasi yung napakahalaga. Para laging di ba pag lagi mong kinakausap ang Panginoon sa buhay mo, di ba nararamdaman mo na, wow, you are all excited. Sa isang araw na gagawin mo, wow, parang na-enjoy mo. Sa trabaho man, sa gawaing bahay man, saan ka man pupunta, kung yung intimacy ninyo, kasi ito kasi individual ito. Hindi pwedeng sabihin ko, ako'y maging close, yung intimacy ko sa Panginoon para sa aking pamilya. No, this is individual. This is individual. Na ikaw at ako ay magkaroon at tuloy-tuloy yung ating pong intimacy. What's the reason why? Bakit natin, dito sa atin, ini-encourage namin ang bawat sa atin para yung personal na devotion natin. How is your personal devotion? Yan. Bakit natin ini-encourage ang bawat isa ay talagang magkaroon ng personal devotion? Maliban sa ating PLD, maliban sa mga iba pang mga activities natin, dapat number one na bigyan natin halaga yung personal na devotion. Kasi ikaw lang at ang Panginoon. Alam mo ninyo, nami-miss ng Panginoon yung ikaw, yung quiet time mo sa Panginoon. Yung bang ikaw lang at Panginoon ang nag-uusap. Yun yung naging problema sa Ephesus. Saludo ang Panginoon sa kanilang, sa kanilang ginagawa lahat. Pero lang silang napansin. Nami-miss ng Panginoon ang quiet time nila sa Kanya. Remember Jesus Christ? Kahit gaano kabisi ang ating Panginoong Hesus, God gave them only 3 years sa public ministry. Only 3 years. Kailangan niyang within the 3 years, matupad ang kanyang mission. But Jesus Christ, He always priority ang kanyang personal na ugnayan sa God the Father. Napansin niyo ho yun? Kung minsan, tinatawag niyo yung kanyang mga alagad, pero kung minsan hindi lahat, kung minsan lahat naman, pero most of the time, si Jesus Christ, meron siyang quiet time. Only Him and God. Nag-uusap. Father, here I am. Speak to me. And I'm ready to listen. Yan. So I encourage every one of us. Ito din ang encouragement ng Panginoong Hesus sa Church of Ephesus. Ibalik niyo yon. Ibalik ninyo. Magsisi kayo. Kailangan nyong ibalik. Kasi kung hindi nyo ibalik yon, meron ka agad consequence. Pero pag ibinalik naman nila, wow,
meron ka agad kalakip na promise ng Panginoon. I hope you read the book of yung Church of Ephesus. The question is that, how is your personal devotion? Kumusta yung quiet time mo sa Panginoon? Kumusta yung personal altar mo sa Panginoon? Yan. I don't know. Ito ay isang napakahalagang na-introduce. Hindi lang yung akte, hindi lang naman J12 ang na-introduce. Magmula pa noon, ito po yung mensahe na kailangan natin, kailangan mo. Kami mga pastor, hindi ibig sabihin, kailangan din namin. Lahat po tayo kailangan natin. Your quiet time, yung ikaw lang at ang Panginoon ang nag-uusap. Grabe, pag ma-enjoy mo yan, naku, makikita mo, marami pong mga inire-reveal ng Panginoon sa iyo. Sa buhay mo mismo. Okay? Yan. Sige po. Tuloy na tayo. Yung pangalawang church na nai-reveal ng Panginoong Yesus ang kanilang kalagayan ay yung Church of Smyrna. Yan. Ito, maganda yung nai-reveal ang kalalagayan nila. Okay? Sa Smyrna naman, okay, yung Church of Smyrna, bagamat sila po'y hindi nabigyan ng pagkakataon sa kayamanang material. Hindi ho sila nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kayamanang material. Mga properties. Pero, sila po'y mayaman sa spiritual. Wow! Gustong-gusto ko itong Smyrna na ito. Itong church na ito sa Smyrna. Yung mga mananampalataya sa lugar na ito. Yeah, hindi talaga sila nabigyan ng pagkakataon. Yung marangyang pamumuhay. Kayamanang material. But do you know, they are enjoying their spiritual life. Kaya nga ho, sinabi ng Panginoon Yesus, wow, okay, tunay ho, hindi ho kayo mayaman. Pero sa totoo, napakayaman ninyo. Ano ang kayamanan ng iglesyang ito? Ng mga mananampalatayang ito? Spiritual life. Okay? And you know what happened? Some Bible scholar, nung pinag-aralan pa nila ang iglesia sa Smyrna, bagamat doon sa sitwasyon nila, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na naging mayaman sa material na bagay, pero naging mayaman sila sa spiritual. At alam po ninyo what happened to the Church of Smyrna? Dahil naging mayaman sila sa spiritual, even yung mga material na bagay, God entrusted to them. Yan. That's the blessings. Okay? They are simple. Simple lang itong Church of Smyrna na ito. Simple lang po ang kanilang kalalagayan. Okay? Na talagang mahirap man sila, pero nakita ng Diyos sa totoo, mayaman kayo. Ang sabi ng mga tao sa paligid nila, kayo, wala. Mahirap lang kayo. Ang sabi ng Diyos sa kanila, sa totoo, napakayaman ninyo. Sabihin mo nga sarili mo, ang totoo'y mayaman ako. Sige. Yan. Wow. Di ba? Lahat po tayo, bilyonaryo. Pero ang kayamanan natin, hawak ng Panginoon. Yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang kayamanan ng tao sa mundo, pwedeng manakaw. pero yung kayamanan mo, hindi mananakaw yan. At ibibigyan ng Diyos yan sa tamang panahon. Amen? Maghintay lang tayo.
Kumapit lang tayo sa Panginoon. Patuloy na maging mayaman sa spiritual life. And in God's timing, in God's time, ibibigyan niya ang ating pangailangan. Amen? Yan. Sana po na-encourage kayo sa church sa Smyrna. Sana ho. Yan ang isa sa mga ninanais natin. Okay? At actually, meron pong blessings, may pangako ng Panginoon sa kanila. Oh? At meron siyang encouragement. Okay? Meron siyang encouragement ay may pangako ng Panginoon sa kanila. Okay, punta tayo kaagad sa pangatlo. Para hindi tayo magtagal. Kasi 7 ito eh. Okay? Pangatlo, Pergamum. Ito yung isang mahirap na kalagayan ng church. Alam niyo, ang dami kong napapansin ng mga iglesyang ngayon na parang katulad ng Smyrna. Pagpunta mo doon, parang kuwan siya eh. Siyempre, maliit yung church building, kukunti na yung mga tao. Pero pag nakita mo, napansin mo yung kanilang spiritual life, wow! Mamamangha ka. I'm so amazed. And marami kong nakikita ng ganon. Yeah, hindi sila nabigyan. Wala talaga, makita mo, wala. Pero mong nakita mo yung kanilang pananampalataya, wow! Parang napapaiyak ka pa sa tuwa. How they really embrace yung kadakilaan ng Panginoon sa kanilang pong buhay. Ngayon, Pergamum. Ito ang isa sa problema sa Pergamum. Okay? Ito naman yung Pergamum na ito. Ito po ay church na parang nasa gitna ng city. Na ang lahat ng klase ng, alam niyo, lahat ng klase ng kasamaan andun sa environment. Environment niya. Itong church na ito. This church of Pergamum. Okay. Kung mapapansin natin dito, actually, Jesus Christ also appreciate, actually, meron siyang katapatan sa Panginoon. Ito ang kagandahan sa Panginoon, ano? When God reveal who you are, simple sasabihin niya muna kung ang inyong magandang katayuan. God is always appreciate kung ano po yung mga maganda nating katayuan. And then after that, i-reveal niya yung mga bagay-bagay na kailangan nating i-correct. Kailangan nating iayos. And then, God immediately provide a solution. And then, blessings, promises. Pergamum, nakita ng Diyos na ang Pergamum ay, well, meron silang katapatan sa Diyos. But the problem of the church of Pergamum, dahil sa bad environment, okay, yung mga ibang klase ng hindi ka nais-nais ay nakapasok sa church. At na-influensyahan nila yung ibang mananampalataya. Okay? So yan po ang kalagayan ng Pergamum. It is believers, isang grupo silang mananampalataya, but because sila po ay nasa bad environment, in some of the principles of the secular world, yung makamundo na ipasok doon sa loob ng church. And the worst thing is that, mayroong mga ibang mananampalataya na sila po ay na-impluhensyahan. Okay? Maintindihan natin yon. Yung Church of Pergamum. Okay, I just want to explain to you yung Nicolaita spirit. Alam po natin yan, false prophet na yan, si Balaam. Alam po natin yan, siya yung nag-encourage na ano yun? Kumain sa mga naihandog sa mga Diyos-Diyusan. Alam po natin yan.
Nag-encourage na gumawa ng mga kahalayan. Okay. I try my best to explain yung Nicolaitas spirit. Itong Nicolaitas spirit, ganito yan. Itong klaseng spirit na to, itong klaseng katuruan na ito, ganito yan. Yung katuruan ni Nicolaita. Hindi mo mapapansin talaga, parang okay naman siya. Pero pag if you analyze, nako, labag sa kalooban ng Diyos. Ganito yan. Pinasok ni Nicolaita ang kanyang katuruan sa church sa Pergamum. Ito ang kanyang katuruan. Ganito yan. It's okay, hindi apektado ang inyong salvation. Na kahit ikaw ay makagawa, sinadya mo man o hindi, okay? Nang hindi ka nais sa Diyos, hindi apektado ang inyong kaligtasan. Okay? Nakuha ninyo? Hindi daw apektado ang inyong kaligtasan, ang salvation mo. It's okay, sabi niya. Kasi hindi naman apektado ang aking kaligtasan. Okay lang na magkamali. Try to analyze that. Ipinasok ni Nicolaita doon sa Pergamum, yung klaseng pag-aaral yan, pagtuturo na yan. It's okay. Sinadya mo man o hindi naman apektado ang inyong kaligtasan. Okay. Di ba? We try to na-understand, parang totoo nga. Kasi mayroong kasabihan ng mga ibang tao, no one is perfect. Ano pa yung kasabihan ng mundo? Ako'y tao lamang. Kaya mag-iingat ho tayo. Okay? Maraming parang ngayon sana ito po ay mga naipapasok sa loob ng church na katuruan. Nakaturuan sa mundo na naipapasok sa church. Yan po ang Nicolaita spirit. Maraming katuruan sa secular, maraming katuruan sa mundo na sa tingin ng tao, oo nga, tama, at dinala sa loob ng church. Yan. Okay? Tama po na tayo tao. Okay? Pero hindi natin gawin yon na isang lisensya para gumawa ng hindi ka nais-nais. But I want to tell you, kung ang isang tao ay naligtas at wala pa ring pagbabago, sa akin, questionable ang kanilang kaligtasan. Kasi, ang totoong naligtas, na born again yan. Amen? Very clear yan. Kaya, sinasabi niya, ligtas niya, pero nakikita mo, hindi na born again, ay may problema. Questionable ang kanyang kaligtasan. At saka, Nicolaita's teaching, hindi natin pwedeng dalhin yan. Okay? Ang Panginoon against sa Kanya. It's Jesus Christ Himself against sa Kanya. Kasi hindi naman talaga totoo, hindi tama yung Kanyang katuruan. Siyempre tayo, halimbawa, tama na hindi tayo perfecto. Pero kung tayo po ay nagkamali, ay naku, matinding pagsisisi yan, hindi ho ba? Pero kung isang mananampalataya nagkamali, sinadya man o hindi at nagkamali at walang totoong pagsisisi, ay may problema. Si King David, nagkamali talaga siya. Pero ano ang ginawa ni King David? Matinding pagsisisi. Matinding pagsisisi. At hindi yung sinabi niya, sorry Lord, hindi ho. Talagang tinalikuran niya. Okay? So be careful, be careful. In the last days,
ito po ay nangyayari. In the last days. Mga mananampalataya, mga kapwa mananampalataya, yan yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy, ini-encourage ng bawat isa ay sasali ho tayo pili. Why? Because we want more. Kailangan pa nating matuto at maraming dapat nating matutunan because the world is getting worse. Ang mundo talagang kwan yan. Nagdo-double time, din lang double time ang jablo. Triple time pa. Sirain ang buhay ng tao. Ano ang purpose ng jablo sa mundong ito? Yan. Sirain. Nakawin ang kaligtasan. Nakawin yung joy, yung katahimikan, pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At hindi lang yon. Actually, yung upang pumatay, hindi physical death ang tinutukoy doon. Patayin ang inyong spiritual life. Putulin ang inyong relasyon sa Diyos. Yun talaga. Hindi naman actually yung pumatay. Kasi halimbawa, ako, pinatay niya ako kaagad, ay praise the Lord. Pupunta na ako sa langit. Di ba? Nakahanda ako ayaw ng diablo na pupunta ako sa langit. Ang papatayin niya sa akin, putulin ang aking relasyon sa Diyos. Kasi alam niya, pag naputol yon, automatic pupunta ako sa impyerno. Yung katawan na yan, babalik sa alabok yan. Pero yung panloob mong pagkatao, yan ang pupunta sa langit at mapapalitan ng glorified body. Wow. Okay. Nako. Sige. Yan yung Pergamum. Kaya be careful. Make it sure na yung environment mo, yung environment mo, ay mga environment na kung saan makakatulong sa inyong spiritual life. Amen? Don't ever put yourself doon sa bad environment. Hindi lahat ng panahon matatag ka. So surround yourself with godly people. Amen? Surround yourself with people na may pagkatako sa Diyos. Surround yourself, yung mga tao na may mga prinsipyo na makalangit. At yan po ang makakatulong sa inyo. Pergamum, remember Pergamum. Hindi na namalayan na naipasok na pala yung Nicolaitas, Balaam spirit sa loob ng church. At ang malala, mayroon pong mga na-impluwensyahan nila. Pero hindi naman lahat. Meron silang na-impluwensyahan. Okay. Pangapat, malapit na tayo. Thyatira. Ano naman itong Thyatira na to? Anong church ito? Ano ang nai-reveal, ipinakita ng Panginoong Hesus na kalagayan nila? Ang Thyatira po, ito na naman. Ito yung church na pumasok naman yung mga false prophetess. Actually, yung si Jezebel, it refers to false doctrine, false prophet, false pastor, false teacher. Lahat ng false na yan. At itong church sa Thyatira, ito yung kanilang pong kalagayan. Well, no problem kasi ang the church of Thyatira, they really love the Lord. Meron silang katapatan, talagang paglilingkod at pagtsatsaga. Okay? Lumago din sila. Tingnan nyo. Higit kaysa noong una ay gumagawa na ngayon. Ibig sabihin, lumalago. No problem sa kanilang paglago. Ang problema, yan. Meron pong spirit ni Jezebel. Ang kalagayan nito ngayon, actually ito'y meron sa kalagayan natin ngayon. Mga churches ngayon. Ang daming mga katuruan. Actually, isang katuruan, sa example lang. Only Jesus, ang Panginoon Hesus lang ang pwedeng makapagligtas ng tao. Pero ngayon, meron ng maraming katuruan. Pag pumasok ka sa iglesia ito, maliligtas ka. Pag gumawa ka ng ganito, maliligtas ka. Pag wala akong pirma, hindi ka makakapunta sa langit. Ako lang ang tamang daan.
Jesus Christ is the only way. Pero may nagsasabi, ako. Oh. Pag hindi ka makasunod sa akin, nako, lagot ka. There are so many teachings right now. At alam po ninyo, Isusa to say, na may mga iglesia ngayon na napasok na mga false teaching, like the Church of Thyatira. Walang problema sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Lumalago naman sila. Ang kanilang paglilingkod matindiho. Pero one thing na hindi na namalayan, nako, nakapasok na pala yung mga ibang katuruan. Oh. I think if you are aware, marami pong mga false prophet. If you are not aware, marami pong mga nagtuturo. They are teaching doctrine of the church. They are teaching doctrine of the denomination. They are teaching the doctrine of their own self. Mayroon silang na-create na sariling doktrina. Kaya if mayroong isang strategy na nakita kong strategy. Sa first place na meeting namin, wow, talagang hawak-hawak po nila yung Bible. Ay, by the way, yung mga Bible po ninyo, make it sure na yung Bible na hawak ninyo ay tama. Ang lagi namin in-encourage sa ating mga evangelicals, full gospel, Pentecostal or Baptist, Pentecostal Methodist, Pentecostal full, but last na mga evangelical full gospel, ang lagi nirekomenda nila, New King James o kaya NIV translation. Mag-ingat din kayo sa binibili ninyong Bible. We strongly recommend PCBS. Kasi baka may nag-over sa inyo ng Bible, baka naman yung Bible na yun ay more than 66 books. Uy, ba't hindi tinuturo ni Pastor Bong at Pastor James ito? Nako, yung Bible pa na hawak mo nadagdagan. Okay? We don't believe na yung Apocryphal book ay kasali po sa 66 books of the Bible, the Holy Bible. Hindi ho. Why? Kontra po sa salita ng Diyos. Kaya hindi natin sinasali. Okay? O pangalawa, baka yung mga Bible ninyo may mga pinalitan pala. Instead na God, ginawang lahat Jehovah. At saka, ginawang si Jesus Christ ay small God. May mga Bible kasi na ganun yung nakasulat. Oo. Hindi sila pantay sa God the Father. Because they are thinking na si Jesus Christ ay tama na 100% man, pero ang kanyang pagka-Diyos ay mas mataas ang God the Father. Okay? O ano pa? Baka yung hawak ninyong Bible ay mga nakasulat dyan ay patungkol sa kanilang pong doktrina. Okay? Kaya pag meron kayong Bible, we strongly recommend either King James, New King James, wag yung Old King James kasi medyo yun yung mga English yung sinauna. Thou shall. Doon sa New King James, at least medyo na siya. And then NIV, why? NIV, siya. At least madaling maintindihan. And when we see NIV, maraming translations sa NIV. Ang importante, NIV siya. Okay? So, yun po. Kasi pag kung minsan may mga taong, gusto kong magkaroon ng Bible, kung saan siya pumunta bumili, yung binili niya pala ay may problema. Kasi siyempre, tatanungin niya sa akin, Pastor, ito niwo-worship nila si Mary kasi si Mary ay God the Mother. Kung may God the Father, may God the Mother at sa God the Son. Siyempre, pag Mother, yan. Worship natin yan. Mas mapagmahal nga yung ina . Diba? Tapos sasabihin niyo, kumusta yung, diba, yung mama mo?
siya ang nagbibigay ng, ano yan? Baon mo. So, tinataas si Mama Mary. Kaya, why not worship her? Ay, mas mabait nga si Mama Mary kaysa si Papa Father. Hindi, may katuruan na ngayon yan. Saan si Kayana? Di ba, meron kang na-encounter? Nagtakas siya talagang maganda yung presentation niya kay Mama, kay God the Mother. Pero hindi na dinadirect na si Mama Mary, God the Mother. O di ba may God the Father? Oo. O di may God the Son? Oo. Meron din God the Mother. False talaga yun. Hindi pwedeng i-worship ang tao. Mary, we appreciate Mary dahil nagpagamit siya sa Panginoon. But we don't worship her. Ang pwede nating i-worship, it is God Himself. Wala nang iba. Amen? Okay. So marami ho yan. Be careful. Be careful. Okay. So yan po yung kalagayang ng, anong church yan? Yan. Sige. Malapit na. 3 na lang. Magtatapos na tayo. Susunod ay Sardis. Nako, ito naman. Anong kalagayan itong church ng Sardis? Wow, nagpapanggap sila na malakas. Pero actually, hindi nila pwedeng maitago sa Diyos ang kanilang kalagayan. Oo, yung mga Sardis na ito, mga mananampalataya sa Sardis, parang they're trying to i-prove nila. Nagpapanggap sila na, buhay na buhay ako, malakas ako. Pero actually, sa loob nila, dying. Namamatay na pala yung kanyang spiritual life. Alam niyo, ako din kung minsan ganyan ako. Yan. Na nagpapanggap ako na, hallelujah, praise the Lord. Parang ko na Alam mo yung plastic? Tupperware? Kasi kaya kong magpanggap Ay, iayos ko lang yung mukha ko. Pupunta ko sa lamin, iayos lang. At masayang-masaya. Kaya kong magpanggap na, alam niyo, napakabuti ang Panginoon. Grabe. Parang kunay. Parang malakas ka Pero inside, I'm dying. Inside, namamatay na pala ang aking pagmamahal sa Diyos. Inside, ang dami palang mga bagay-bagay na pumapatay sa akin. The church of Sardis. Nagpapanggap, but actually they are dying. Naghihinang ulo na. Subukan nilang ipakita sa taong bayan, alam ninyo mga kapatid, mga kaibigan, praise the Lord. Pero inside, erase the Lord pala. Dying. Nawawala pa na yung joy. Nagpapanggap sila na napakasaya pero nawawala pala yung joy. May problema pala. Yan ang kalagayan ng Sardis. They are dying spiritually. Wow. Ang daming church na ganyan ang kalagayan. Sa Western world, nako, alam niyo mga church doon sa Western world, I think nabanggit minsan ni Pastor Bong dito, marami nang naisara. Namatay na. Naging clubhouse na yung mga church. Naging business na yung mga church. Namatay na. Noon kasi, yung mga church na yon sa Western world, hindi nila binigyan halaga yung mga bata at young people. Nag-focus sila sa mga senior citizen. Hindi naman. Hindi, nag-focus sila sa mga siyempre, yung mga adults, yun yung mga yung pera May pera ba yung mga bata? Wala. Yung people, siyempre, nag-aaral yung mga yan. Professional, focus sila doon.
Ay nung itong mga tao na ito na pala naging, matanda na sila, naging senior citizen hanggang namatay, nawala na wala na yung tao. Kids come. Wow. Mga apo ninyo, mga anak niyo, dalhin ito kahit makukulit yan, mga yan. Kasi silang susunod. Amen? Huwag kayong nahihiyang, kayong apo ko, ganito. Huwag, dalhin lang niyo, you know. Mga anak natin, mga apo natin. Nagpapatunay na ang church na ito ay buhay na buhay. Hindi mamamatay. Kids come. Kaya huwag kayong nahiya, huwag kayong parang nagdadalawang isip dalhin. Mga anak, mga apo, mga bata, dalhin lang dito. Kaya nga andyan yung doon sa likod. At hindi lang, mga young people. Kailangan natin yung mga young people. Amen? Kasi kayo nang susunod. Para hindi tayo mangyari ng para sa church. Wala na. Namatay. Ang kagandahan, ito ang kagandahan mga kapatid. Kahit naghihingalo ang Church of Hardys, hindi ibig sabihin na pinabayaan sila ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Sardes, gumising ka na! Diba? Gising! Ang Panginoon andun pa rin na gumigising sa kanila. Mga mananampalataya, gising na! Huwag yung hayaan na mamatay kayo. Gumising na kayo. Mabuhay kayo. Wow! That's a good thing, mga kapatid, mga kaibigan. God is always there to help us. Amen? Para hindi tayo tuloy-tuloy na mamatay sa ating spiritual life. The good thing is that, kung ang Panginoon ang nagsasabi, ni-reveal niya kung sino ka at meron kang response, positive ang response mo, immediately, kahit naghihinangalo ka, ang gagawin ng Panginoon, bubuhayin ka. Amen? Buhay na buhay. Ngayon, buhay na buhay tayo. Yung mga natutulog, doble ang bayad. Joke lang yan. Okay. Buhay na buhay. Gising. Sabi ng Panginoon sa mga mananampalataya sa Sardes. Hindi pa rin siya sumusuko na gumigising sa atin. Kahit natutulog, gising-gising ka pa rin. Anong mas gusto ninyo? Yung natulog, nawala ng gising? O yung natulog na may gising? Pag hindi pa tapos ang mission mo sa balat ng lupa, dapat magpagising ka. Maraming tao ngayon, pag natulog, wala nang gising. Sige. Ano ang susunod? Yan po yung Sardes. Ito, yung pangalawang church. Gusto ko rin ito. The Church of Philadelphia. Itong Church of Philadelphia, hindi sila nabigyan ng maraming kakayahan. Kaunti lang. Kaunti lang ang kakayahan na ipinagkatiwala. Pero wow! Matindi ang kanilang loyal sa Panginoong Hesus. They are so loyal. They are ready to die. Dahil sa kanilang pong pagmamahal sa Panginoong Hesus. Maraming tumatawa sa kanila, anong kla? Yan, born again. Para kayong bagtit, sabi pa nga nila, di ba? Meron sa inyong nakarinig na gano'n. Born again, bagtit yung mga yan. Ang klaseng patawa-tawa, palakpak, tapos naghahaliluya pa. Itong mga itong mga Philadelphia, tinatawanan sila, minamaliit sila. Yan, Philadelphia na yan. Mga mananampalataya yan sa Philadelphia, nakaw, parang sirang ulo yung mga yan. Walang ginawa kundi mag-praise the Lord. Pero alam mo niyo yung mananampalataya sa Philadelphia, kahit anong ginawa, tinatawanan sila, inuusig sila, pero sila po ay nanatili sa Panginoon Hesus. Wow! What a kind of church is that?
loyal sila. Kahit anong mangyari, loyal pa rin sila sa Panginoong Hesus. Kahit anong mangyari. Okay? At alam po ninyo, ang ganda ng promise ng Panginoon sa kanila. Ha? Ang ganda ng promise ng Panginoon sa kanila. Okay? Actually, yung sinabi dyan na, binuksan. Isang pintuan para sa kanila. Nako, there is already assurance. May assurance na. Nakasigurado na kayong mga mananampalataya dito sa Sardis, meron na kayong lugar. Meron kayong pintuan na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga mananampalataya dito sa Cornerstone Church. Kung katulad tayo ng Sardis na ito, na maging loyal sa Panginoon na kahit anong mangyari, mananatili pa rin tayo na mananampalataya, magtitiwala, sumunod sa ating Panginoong Hesus. Merong pintuan para sa atin. Amen? At walang sino man makapagsasara niyan. What a promise! What a promise! Philadelphia. Wow, I like that church. I like this church. Hindi man sila nabigyan ng maraming kakayahan, pero loyal sila sa Panginoon Hesus. Hindi sila sumuko. Hindi sila nagpatinag. Nagpatuloy sila sa kabila ng pagmamaliit sa kanila. Sa kabila ng pag-uusig sa kanila. But they are still loyal to God. Naging matatag. Nanatili sa ating Panginoon Hesus. As a result of that, may pangako ang Diyos sa kanila. Merong assurance. 100%. Meron silang lugar sa kaharian ng Diyos. May pintuan na inihanda ng Panginoon sa kanila. At warang sinuman na makapagsasara. Last but not the least. Nako, ito yung church na nakakalungkot. Bakit nakakalungkot itong church na ito sa Laodicea? Ito yung church na hindi mo alam. Anong pangalan ng church mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung malamig o kaya'y mainit. Very dangerous. Kasi may immediate na judge ng Panginoon dyan. Ang kalagayan itong mga church sa Laodicea ay hindi mo talaga maintindihan kung talagang sila ba ay mga born-again Christian o hindi. Sila ay mga tao na self-satisfied. Parang bang, it's okay, ayos na to. At hindi mo talaga maunawaan, hindi mo maintindihan. Ito yung ang isang example nito ay parang camouflage. Alam mo yung python, camouflage. Pag nasa buhangin, parang ang kulay niya buhangin. Pag nasa mga green leaves, ang kulay niya parang green. Nakakita ko ba yung ganon? Anong klaseng kwan yun? Hayop yun. Meron eh. Ayun, iguana. Pag nasa sa batuhan na black, pag pumunta doon, hindi mo na siya makita kasi kakulay niya yung mga bato na black. Pag pupunta sa mga buhangin na kulay brown, hindi mo na siya mapansin. Kasi ang kulay niya, brown. Pag napunta siya sa mga halamanan, hindi mo na mapansin dahil ang kulay niya parang kulay ng halaman. Ito ang kalagayan ng Church of Laodicea. Ang ibig sabihin, pag nasa church, wow, parang Kristiyano siya. Pag napunta sa bar, yun din ang kakulay niya. Pag napunta sa mga, yung mga grupo-grupo ng tao ngayon,
Sa, marites. Ay, ganun din. Ang kulay niya, marites. Pag napunta sa waiting, ay ganun din yung kulay niya, waiting. So, kahit saan sa pupunta, ganun. Kaya hindi mo alam kung malamig o mainit. Ano ang judgment na sinabi ng Panginoon Hesus? Kung hindi siya magsisi, anong sasabihin niya? Ayun maligamgam, hindi mainit, ni malamig. Ano yung judgment niyang kaagad? Kung hindi siya magsisi, isusuka kita. Ibig sabihin, directly, dadalhin ka sa hell. Pero ang kagandahan, may pagkakataon pa rin na sinabi ng Panginoon Hesus. Sabi niya, kung magsisi ka, meron pa rin gagawin ng Panginoon. May pangako pa rin ng Panginoon sa Church of Laodicea. Ngayon, ang challenge ko ngayon, ang tanong ko, tayo pong lahat ay tumayo. Na-present ko sa inyo ang 7 churches sa Asia. Actually, ito individual na kalagayan ng mga mananampalataya. Anong klaseng church ka? May dalawang klase ng church dyan that I really appreciate. Meron man silang weakness. They are not perfect church. Hindi sila perfecto. Pero walang binanggit ng Panginoon na kailangan nilang i-correct. Pero ngayon, I don't know. Ako, habang pinag-aaralan ko ito, ini-internalize ko din. Anong klaseng church ako? Huwag mong ituro yung katabi mo o kamag-anak ko ituro mo yung sarili mo. Kasi ang Panginoon nangungusap sa atin individually. Hindi siya nangungusap sa atin as a church kasi iba-iba ang kalagayan natin. Nangungusap ang Panginoon individually. Actually, ang Panginoong Hesus dito, nangungusap sa mga iba't ibang churches, iba't ibang grupo ng mananampalataya, but God is speaking to them individually. Kaya meron siyan, some of you. Di ba? Di ba yung tinanamagit yan? Ibig sabihin, hindi naman lahat. Pero, wala ho tayong maitago sa Diyos. The Word of God ay makapangyarihang salamin. At wala ho tayong maitago. Ang salita ng Diyos, nakikita niya lahat ng anggulo ng ating buhay. Okay? Ngayon, when God revealed ang mga kalagayan ng mga 7 churches na ito sa Asia, it refers to individual. Kasi tayo ang church. Amen? Hindi itong building na ito. Ikaw at ako ang church. Dahil dito nananahan ang banal na Espiritu Santo at ito gusto ng Diyos na manahan sa iyo. My conclusion sa Revelation chapter 3 verse 20 and 22. Pwede pang paki-flash yan kung meron sa Tagalog. Wow. Doon sa 20, kung meron. Because God is knocking. Okay? Sabi dito, sa pahayag, Revelation chapter 3, verse 20 hanggang 22. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringin ninuman ang aking tinig,
at bubuksan ang pinto. Wow, ito po yung sinabi ng Panginoon Jesus. Ako'y papasok sa kanyang tahanan. Wow, I like this. At magkasalo kaming kakain. God is here, knocking at the door of your heart. Ang Panginoon po ay nasa atin, sa inyo, sa inyong harapan. At siya po ay tumutuktok sa pintuan ng inyong puso. Kasi ho, itong sinabi ng ating Panginoon Hesus sa 7 churches, kailangan ho kasi mayroon pong response sila. Kasi Jesus Christ already gave everything. Pero kailangan yung mga churches na ito ay may response. Pag wala kasi silang response, okay, yung ino-offer ng Panginoon na solution at pangako at pagpapala, hindi nila matatanggap. Kasi kailangan nila yung response. Ngayon, tayo din, kailangan natin yung response sa Diyos. Hindi ako. Ako po ay instrumento lang ng Panginoon na ipinahayag ang kanyang salita. But yung response mo yan sa Panginoong Hesus. Hindi ho sa akin. This is your response. Kasi ho, ang Panginoon mismo ang nagtutuktok dito. Ano ang sinabi ng Panginoon? Nasa pintuan at kumakatok sa inyong puso. Ano ho ang response ng tao? Buksan mo. At hayaan mo na ang Panginoon Hesus makakasama mo, makakasalo mo, kasama mo lahat. Lahat. Yan po ang offer ng Panginoon sa atin. At kung yan po ay gagawin natin, ang ganda ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo. Wow! Grabe! Hindi lang siya makikuupo sa pagkainan mo. Hindi mo lang siya makakasama sa tahanan mo. Hindi lang ikaw, tahanan mo. Kaya nga may PLD po tayo. Kasi gusto ng Diyos na makasalo ho kayo. Makasama po tayo. But, meron pang mas mahalaga na ino-offer ng Panginoon sa atin. Ano ho yun? Ang magtatagumpay. Alam po ninyo, kung kasama mo ang Panginoon sa inyong buhay at sa inyong tahanan, sigurado magtatagumpay ka. Amen. Kasi yung pinagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat-lahat. Ang gawin natin, buksan natin at hayaan natin ang Panginoon ay manahan. Tayo may manatili sa Diyos, susunod sa Diyos, asigurado magtatagumpay ka. Kaya nga ho dito ang magtatagumpay. Dahil kasama mo ang Panginoon. Dahil binuksan mo ang Panginoon at pinapasok mo siya, 100% magtatagumpay ka. At ang resulta ng katagumpayan na yan ay may karapatang umupo. Wow, parang nai-imagine ko. Nai-imagine ba ninyo ito? Itong versikulo na to? Nai-imagine ninyo? Karapatang umupo na katabi ko sa aking trono. Kaya nga totoo, we reign with Christ. Why? Nakaupo tayo sa kanyang trono. Kaya nga pala, we reign with Christ. Yung 1,000 years na yan, na magre-reign pagbabalik ng Panginoong Hesus, we reign with Christ. Kasama natin ang Panginoon. Why?
Yan o, katabi natin sa kanyang trono. Ngayong umaga na ito, ang Panginoon po ay kumakatok sa atin. Buksan mo lang. Buksan mo lang ang puso mo. Isipan mo at hayaan mo. Kasi pag pinapasok natin ang Panginoong Hesus at malaya po ang banal na Espiritu Santo, actually ang banal na Espiritu Santo ang siyang mag-aayos sa akin. Wala kaming kakayahan. Ako at ang ating pong mahal na senior pastor, si Pastor Bong, wala kaming kakayahan. Yung mga leaders natin, wala kaming kakayahan na baguhin kayo. Wala ho. Ang may kakayahan na magbabago sa inyo, it is the Holy Spirit. Ang role lang namin, matulungan kayo, na ilapit kayo, matulungan kayo, para mabuksan ninyo ang puso't isipan nyo at hayaan ninyo na ang Panginoon ay kikilos sa inyong buhay. At siya ang magbabago sa inyo. God, our Lord Jesus Christ is knocking at the door. Knocking at the door of your heart. Anong klaseng church ka? Sa 7 churches na ito sa Asia, anong klaseng church ka? I don't know. But God knows. But the good news is that God is knocking at the door. Wow, that's the good news. God is knocking at the door.